So yan, good morning sa inyo. May isi-share pala ako sa inyo. Ito, so may mga pressure washer dyan. Ayan, meron ba kayo ito yung DIY na pandugtong gamit ng alambre. Ayan, sa malalakas na pressure. For pressure washer to ha. Ito, yan, ginawa ko lang to. Sana may matutunan kayo. Yan. Kailangan yan, yung alambre na yan. Talagang pang malakasan yung higpitan nito. Yan, so itong ginagawa ko ngayon kasi is sa shampoo lang to. Yan, so ginawa ko dito dalawang ikot. Yan, ayan, ganyan maggamit yan. Hindi mo na kailangan pumunta ng sa ayan yung style niya. Yan. Yan, ipapasok mo dyan yung alambre. Di ba, kakakita nyo may kabila ang butas yung yung tubular. Yan. Tapos pag nashoot nyo yan doon sa nakaipit na tornilyo, pipihitin nyo ngayon yan para humigpit yung alambre. Gumawa kasi ako nito nung una pa lang, kasi pag naputol yung hose, yung pagkahigpit lang ng alambre, hindi niya kaya yung pressure. Pero ito yung DIY na to, DIY tools na to. So napanood ko lang din naman to, ginaya ko lang. Yan, ganyan yung style niyan. Tapos pipihitin mo ngayon siya dyan sa tornilyo. Yan, yan makita nyo ba? Yan ang ginagamit kong pandugtong dito sa aking pressure washer. Kasi yung sa akin kasi malakas talaga pressure. Hindi pwedeng yung bugang lang. Kaya malakas din sa hose yung pressure washer ko. So kaya yan, pag napuputol, yung mga pwede pa, idudugtong ko na lang. Yan. Tingnan nyo ha. Gamitan natin ng yan, combination. Yan 14 lang yung tornilyo na nailagay ko dyan eh. So kayo, bahala naman kayo kung anong tornilyo ilagay nyo, or gaano kalaking butas. Pwede naman, basta mapipihit siya para matibay. Yan, pinipihit ko na yan dyan. So kailangan ko kontrahin nyo pala yan ha. Kasi pag di nyo kinontra, hindi higpit yung alambre. Kailangan makokontra nyo dyan sa ibabaw bago kayo maghigpit. Yan. Yan ang aking DIY tools na pandugtong sa pressure washer. Kasi medyo may kamahalan din yung hose. Kasi may mga murang hose nga. Kaso nga lang tumataba yun. Hindi tumatagal. Hindi ka ganitong gamit ko na hose. Yung kulay pula na to. Yan. Yan yung gamit kong hose eh. So yan na. Ginamitan na natin ng puwersa yan. Aray ko. Yan, papakita ko sa inyo kung paano, anong nangyari. Yan. Yan, so di ba mahigpit na? Yan. Dalawang ikot yan. Yan. Nalock natin yan. So pag nalock na natin yan, lalagyan natin ng yan, kahit electrical tape or interior para hindi siya makasugat ng kamay or man, hindi masugatan yung hose. Yan, tibay niyan. Subok ko na yan. Isang taon ko nang ginagamit yung pandugtong na yan. Ayan, ganyan style niya. Talaga makikita nyo na matibay yan. Sa dulong video, pakita ko sa inyo yung may dugtong kong hose. Alright? Yan. Yan ang kalabasan yan. So ito na, yan yung finished product. Yan yung natupi ko na lahat. Yan, kaya matibay talaga yan mga idol. Kaya kayo, baka meron kayong pressure washer, yan na lang, gawin nyo lang pang dugtong yan. Kayang-kaya nyo, alambre lang ang katapat. Pero kailangan may DIY tools para mas mahigpit. Kasi pag yung kagaya ng pako lang, yung parang nagtatali ka sa bakal, ang hirap nun. Tsaka yun, hindi siya maigpit, mapuputol agad yung alambre, hindi kagaya nito. Yan, diba? Alright. Ayan dito susubukan natin. Yan, dalawa na yan. Dinugtong ko yan. Tignan mo, kahit maigsi lang yan, dinugtong ko yan. Yan. Dito nasira din kasi may nozzle nya. So ginamitan din natin ng alambre yan. So hulog tayo. And sa akin, malakas talaga pressure nito. Yan. Kita nyo? Oh ha?
Oh, oh, oh. Oh, oh. Yung nakaraan ko pag ginawa yan. Nakaraang linggo. Ayan, nakakabit pa rin siya hanggang ngayon, di ba? Oh, matibay yan, boy. Gamitin nyo na yan, gumawa na kayo yan. Ano lang, tubular, tapos isang tornilyo. Tapos butas-butas lang. Alright.